Many animals are made by God, each masterpiece of His creation. The intricate designs of nature reveal a divine hand. Their diverse forms, unique behaviors, and vital roles in delicate balance of ecosystems speak volumes of the Creator's wisdom and artistry. Witness the strength of the lion, the grace of the deer, the industriousness of the birds, all testaments to the wonder of God's handiwork. Let us appreciate these creatures not just for their beauty, but for the profound message they carry about the majesty of creation. They want to live their lives, but instead, they suffer. Abandoned animals, confined animals, some animals are being tied up before they can sell. You see sadness in their eyes. They cried. They are sad. And they are hurt. They don't deserve this kind of action or cruelty. Behind their barks is fear. Behind their silence is pain. So be kind to animals. Show compassion and love them. Ginagamit mo ba ang social media upang itaas ang kamalayan tungkol sa kapakanan ng hayop? Kung gayon, anong mga platform ang ginagamit mo? Ang social media platform na ginagamit ko ay Facebook at TikTok. Anong mga uri ng nilalaman ang iyong ibinabahagi sa social media na may kaugnayan sa kapakanan ng hayop? Sa pagbabahagi ko naman ng nilalaman, ay una, sinasalaysay ko muna ang nais kong ipabatid at sinusunod ko naman ang mga larawan. Anong mga diskarte ang iyong natagpuan na pinaka-epektibo sa paggamit ng social media upang itaas ang kamalayan tungkol sa pang-aabuso sa hayop? Pinaka-epektibo pag may imahe o video presentation upang maunawaan ng manonood ang nais kong ipabatid. Ano ang iyong mga pag-asa para sa hinaharap ng kapakanan ng hayop? Isa lang ang aking inaasam na pag-asa, ang pag-aasang matapos na ang pag-aabuso sa mga hayop. Yan, so sasagot tayo ng mga ilang katanungan. So, first question, may alaga ka po bang pet? Ano pong pet ito, tsaka ano pong name? So, meron kaming alagang aso. Ang pangalan niya ay Sky. Yan, si Sky. Next, ilang years na po kayong nag-aalaga ng pet? So, bale, ba si Sky? 1 year pa lang? Yun, 1 year. Mahigit 1 year pa lang si Sky. Siya yung unang aso na nabuhay ulit after ilang years na hindi kami nakapag-alaga ng aso kasi since namatay yung alaga kong aso mula pagkabata, parang nagkaroon ng curse. Tapos, after nun mga inaalagaan naming ibang aso, namamatay sila palagi. Tapos si Iska yung kumbaga parang miracle na nabuhay. Yung ganun. Ano po yung reason bakit nag-aalaga ka pa rin? Yan. Siyempre yung reason ko, kaya nag-aalaga pa rin ako ng aso kasi, yun, mahilig ako sa aso. Cute kasi tapos, parang sila yung nagiging kaibigan mo rin minsan. Yan. Tapos, nagiging kakulitan mo. Ganyan. Para sa akin, masaya silang kasama. Tsaka, mga malalambing. Sa inyo pong opinion, paano po makakatulong ang social media sa pag-save sa mga animals na namamaltrato? Siyempre, sa tulong ng social media, gaya ng Facebook, may share natin yon. Kumbaga parang may ikakalat natin, magiging aware yung ibang tao. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo kasi, di ba, worldwide naman yung social media. Malalaman nila yung mga ginagawang karahasan sa mga aso. Ganun. Ano Kung sabi ano dito? yung dapat nilang gawin
paano makakatulong sa pag-save. Yun, mag-share, kumaga para magkakaroon ng isang post na tumutukoy sa animal welfare ng gaya ng aso, yan, mga pusa, kung paano sila tatuhin ng tama. At hindi yung minamaltrato kasi mali yun. Ano po yung masasabi mo sa mga taong gumagawa ng mga karahasan sa mga alagang hayop? Ang masasabi ko dun is, unang-una syempre, mali yun. Lalo na yung pumatay sa aso, di ba? Yung kailan lang yung nag-viral, dyan yun sa Subic. Kung saan ako nag-aaral ngayon. Diba? Kasi nga, yung pagmamaltrato sa aso, nakakaawa yun eh. Tsaka isipin mo yun, kumbaga parang dalhin mo yung sarili mo doon sa sitwasyon ng aso na yun. Paano kapag ikaw naman yung naging hayop, tapos sa'yo ginawa yun, di ba parang mahirap, masakit sa pakiramdam, nakakalungkot, di ba? Yung pumatay, manakit, kasi kapag ginagawa mo yun, yung pananakit, lalo na sa hayop, nakakaawa yun. Mali kasi yun, alam mong mali, so dapat hindi mo yun ginagawa. Pwede naman natin silang tatuhin ng maayos. Kung meron silang nagawang mali, ganun, pwede na silang bugawin, yan, palayuin, na hindi na natin kailangan na saktan pa, paluin, kaya mas worse yung papatayin kung ano ang ginagawa, or yung iba minsan nilalason, kasi naiinis sila, diba? So, pwede naman na tayong gumawa ng mabuti, at iwasan yung masama, so, gawin natin kung ano yung nararapat. Huwag natin sasaktan. Yun. Magaan sa feeling yung magkaroon ng alagang hayop. Depende sa'yo kung ano yung gusto mo, kung mahilig ka sa pusa, yan. Sa aso, kung ano yung mga hilig mong hayop, ganun. Masaya sa feeling, nakakagaan, lalo na kapag minsan mapagod ka, or di ba kapag darating ka sa bahay, meron yung sasalubong, ganyan. Tsaka, Nawawala yung pagod. nakawala yung pagod kasi minsan nagiging kakulitan mo, kalaro mo, ganun. Tapos, ano pa ba? Tsaka nakakatulong din sila sa atin. Lalo na kapag may mga times na need natin ng help, or lalo na sa pagbabantay. Diba kapag may mga ibang tao, Sa gabi. madali nating malalaman kung may pupunta sa ating bahay, ganun. Kasi, ayun, tatahol sila, ganun. I stand for animal rights. 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 I stand for animal rights.